Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-9 na kabanata ng Still Waiting. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like and share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakaupo si Karen sa duyan. Wala sa loob na inuugoy yun ng kanyang mga paa habang nakatanaw siya sa batis. Someone had really given her a place for meditation. Dinala siya nito sa hometown nito, sa La Carlota, Negros Occidental. Mayroon daw itong sariling spot kung saan ito naglalaro nung bata pa, at yun ay isang tahimik na bahay malapit sa batis. Siguro ay ma-appreciate niya ang katahimikan kung hindi ganon ang estado ng isip niya. Kung hindi nasasaktan ang puso niya, makikita niya ang tunay na ganda ng lugar na yon. Sa ilang araw na inilagay niya roon ay wala siyang ibang ginawa kundi mag-isip. Palagi niyang tinatanong sa sarili kung bakit ang ibang tao ay hindi nahihirapang harapin ang breakups. Kung bakit ang ibang tao ay nagagawang makalimot at mag-move on. Pero bakit siya ay hindi? Hindi birong panahon ang hinintay niya para sa pagbabalik ni Paulo. Sure, sinunod niya ang sinabi nito. She dated lots of men, even had some almost serious relationships. Pero kahit mayroon siyang karelasyon, si Paulo pa rin ang nasa puso niya. Katulad na lamang ni Blue. Alam nitong kahit sila na ang magnobyo noon, ay hindi niya nakalimutan ang unang lalaking minahal niya. Hindi niya ito natutunang mahalin sa paraang nais nito. Maayos silang naghiwalay. Tumigil siya sa pakikipag-date nito lang nakaraang mga taon. Ginamit niyang rason ang kanyang pagiging busy para hindi siya kulitin ng mga tao kung bakit wala siyang boyfriend. It was not really easy to explain to the world why at her late 20s ay single siya. Karir lang ang naging rason niya na hindi nangangailangan ng matinding paliwanag. Please go home, Karen. I'm going to claim my spot this time. Artist ako at kailangan ko ng panahong mag-isip. At dito ko gustong mag-isip. Biglang sumulpot ang kaibigan sa kanyang likuran. Kung siguro nasa normal na estado siya, magugulot siya sa pagdating nito. But she had not been normal for a while. She had not been normal for a long while. By the way, Karen, mayroong mga, kalat sa sahig ng kubo. If it's not too much to ask, pakiligpit naman. Sabi nito na tila gustong ngumiti na hindi maintindihan. Isang tango lang ang isinagot niya pagkatapos ay walang sali-salitang tumayo siya mula sa duyan. Nginitian niya ang photographer bago niya ito iniwan doon. Tahimik niyang tinahak ang daan pagbalik ng bahay. Plano niyang ituloy sa kanyang silid ang pag-iisip. Ngunit nakita niya kaagad ang kalat na sinabi nito. May nakalatag na papel sa lapag na animoy clue ng isang treasure hunting. Ang kaibahan nga lang ay may rosas na nakapatong doon. Kinakabahan siya nang pulutin niyon. Nang makita niya ang sulat kamay, ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Karen, by the time you're reading this, nakaalis na ako. But unlike in dramatic movies, umalis lang ako para mabigyan ka ng chance na mas maintindihan ang paliwanag ko. I tried telling you in person. Ilang ulit kong sinubukan. Nakausapin ka pero hindi mo ako binibigyan ng chance. Either you would walk away or you would ask me to go away. This is the only thing I can do. Huwag kang mag-alit kay David. They tried to steer away from this but I begged them to help me. I came back to fulfill the promise I've given to you, Karen. I knew asking you not to marry anybody but me was unfair. Pero alam ko ring na panghahawakan mo ang pangakong yun. Although, technically, hindi ka nangako sa akin na hihintayin mo nga ako. I just knew you would wait for me. Wait for me to fix my life. Wait for me to become a better man. Karen, it was torture being away from you. Pero siguro, dapat lang sa akin na maranasan yun dahil nasaktan kita.
and you do not really deserve the moron that I was. Anyway, my letter is getting very long and dramatic. I guess you proceed to your room. Sa kama mo ay nandun ang laptop ko. I wrote you some emails those years we were apart para ma-update kita sa nangyayari sa buhay ko sa Canada. But I didn't have the courage to send them. But I sent them all just now. Please, read them all. I'm so sorry for being away. But I am here now. I hope you can give me another chance. I love you. Love, Paulo. Nanginginig ang mga mata ni Karen nang buksan niya ang laptop ni Paulo. At sa kanyang email account ay binuksan niya ang mga sulat nito. January 22, Thursday. Karen, it's cold here. Hindi ako sanay sa ganitong climate. But surprisingly, natutuwa akong panoorin ng snowfall mula sa bintana. It made me think of you every time. How I wish you were here with me, in my arms, so we could watch the snowfall together. But when reality bites, naiisip kong baka si Blue ang kayakap mo ngayon habang pinapanood niyo ang ulan. Trust me, the very thought of Blue embracing you kills me. I miss you, Karen. February 27, Tuesday. Karen, I got a job. Maniniwala ka bang mekaniko ako dito? I work on night shift. Pero okay lang. At least may ginagawa ako sa gabi. Ganito pala talaga kapag nakatira ka sa ibang bansa. Masyadong mahaba at malungkot ang gabi. Lalo na kung alam mong may iniwan ka sa pinanggalingan mo. Hindi pala ganun kadaling pigilan ang pag-iisip sa'yo. March 10, Friday. Karen, guess what? Nag-enroll ako sa isang university dito. Ipinagpatuloy ko dito ang course ko. I work at night. I study in the morning. When you see me again, I'm a better man. You'll be so proud of me. May 2, Tuesday. Karen, nasabi ko bang Pinoy ang may-ari ng auto shop na pinagtatrabahuhan ko? I met my boss daughter today. Her name is Josie. She reminds me of my sister, Vanessa. Para tuloy may kapatid ulit ako dito. I wondered, kayo pa rin kaya ni Blue? I hope he is still treating you right. September 15. Karen, I hate studying here kasi wala ka. Call me crazy. Pero may time na gustong-gusto na kitang tawagan. If you could just forgive me. But hey, mayroon akong confession. I'll be honest with you this time. Cause I once lost a girl because I lied to her. Alam mong ikaw yun, diba? Anyway, hindi ko i-deny na nakikipag-date ako sa ibang babae dito. I'm pretty sure you'd understand why I'm doing this. Kailangan ko rin namang mabuhay dito bilang lalaki. Although, I'm not sure kung mayroon akong relationship na mag-work out dito. Kasi ikaw palaging laman ng isip ko. What have you done to me? September 28. Karen, remember Josie, yung anak ng boss ko? She's pregnant and she doesn't know what to do. Parang talagang si Vanessa, diba? October 17. Karen, men like me are morons. Hindi ko alam kung paano naming nagagawang sakta ng mga babae. We're ruthless and heartless and we should burn to hell. Nalaman ko kasi kay Josie na ayaw panagutan ng boyfriend niya ang bata. He wanted abortion. Well, she doesn't know what to do with the baby, to keep it or not. Sinabi ko sa kanya na ang desisyon niya ang dapat masunod. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto kong ipagpatuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Anyway, may nakilala akong babae. She reminds me of you, so I asked her out on date. Well, I just hope you don't mind me dating other girls. Kayo pa rin ba ni Blue? Do you love him now? December 16. Karen, nag-decide si Josie na wag nang ipa-abort ang bata. Her boyfriend broke up with her. Hysterical siya nang mag-usap kami dahil natatakot siya sa daddy niya. Alam mo naman tayong mga Pinoy, very conservative kahit saan mapadpad.
Affected ako sa sitwasyon ni Josie. Naaawa ko sa kanya. As I told you, parang kapatid na ang tingin ko sa kanya. I wish I could help her. Or I wish you were here, so you could help me help her. Anyway, may matinding urge ako na tawagan ka kanina. Mabuti na lang nagawa kong pigilan ng sarili ko. Naisip kong baka kapag narinig ko ang boses mo, ay magpumilit akong bumalik dyan. But I know I should not go back there, unless I'm a better man. December 20. Karen, I told you, I wish to help Josie, diba? Well, nakaisip na ako ng paraan. I will marry her. Naawa kasi talaga ako sa kanya. Marrying her is the only way to make her feel better. Kinausap ko ng boss ko at sinabi kong buntis si Josie and that I happen to be the father. Hindi naman nakilala ng daddy niya ang boyfriend niya, which is a good thing. At saka madalas kaming nahuhuli ng boss ko na nagbubulungan. So he assumed na mayroon nga kaming relasyon. Well, nakalusot kami. So for now, she is safe from her father's wrath. Just for now. Pero iba na si Josie. Hindi na siya yung tulad ng dati. She looked like she was drained. Lifeless. Siguro mahal niya talaga yung ex niya. I just found out married na yung lalaking yan. Kaya ayaw nito ng complication at gusto nitong ipa-abort niya ang bata. Don't get mad at me for marrying another woman. Gusto ko lang makatulong. Meant absolutely nothing romantic. February 1. Karen, I got married today. Somehow, maayos naman na naging kasal. Not the kind of wedding I would give you, cause it was so simple. Too simple na parang walang effort. Nahalata yata ng mga tao na wala kaming romantic feelings ni Josie sa isa't isa. For a while, I thought I made a mistake of marrying her. Pero nung nakita ko ang relief ng daddy niya, I knew I did the right thing. March 30. Karen, lumipat kami ng Calgary. Gusto ni Josie na ipagpatuloy ko ang buhay ko. Kasi daw hindi ako makakahanap ng girlfriend sa Quebec. Dahil nandun ang pamilya niya. She was already planning about our divorce. Tama na daw sa kanya na isipin ng mga magulang niya na naging responsable kami sa pagpapakasal. Nahihiya daw siya na sinalok ko ang responsibilidad ng tunay na ama ng bata. I was trying to be very discreet whenever I date someone. Mahirap kasi ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko rin naman kasi ma-explain sa lahat ang tunay na score sa pagitan namin ni Josie. April 2. Karen, I got a call from Alex today. Wala na daw kayo ni Blue. Hindi ko tuloy alam kung magse-celebrate ako o hindi. Kasi kung mahal mo na si Blue, I'm sure apektado ka sa breakup. At hindi ko magagawang mag-celebrate kung masama ang loob mo. Pero kung magpapakatotoo ako sa sarili ko, masaya akong wala na kayo ni Blue. The very thought of you being free makes me wanna go back there. Kaya lang, compromise na ako sa responsibility ko kay Josie. Hindi ko siya pwedeng iwan. Not that she is more important than you. You are the most important thing in my life, Karen. Babalikan kita. I will be the happiest man in the world. But once again, I will prove to myself that I am selfish. I love you, Karen, so much. And I want to be with you. Pero hindi pa yata to ang tamang panahon para sa atin. Sana lang wag kang magalit na pinaghintay kita. Sana lang maintindihan mo na gusto kong maging responsable sa lahat ng mga actions ko. At sana may patutunguhan ang sakripisyo kong ito. Dahil hindi ko sigurado kung hinihintay mo nga ako. April 14. Karen, tinatanong ako ni Josie kung ano ang nagtulak sa akin para pakasalan siya. She was very concerned about me. Gusto niyang magseryoso na ako at makahanap ng seryosong relasyon. She thought I was being Casanova. For some reasons, sinikreto ko tungkol sa'yo. Pero nung nag-usap kami kanina, bigla na lang lumabas sa bibig ko ang pangalan mo. And that was the start of everything. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na ikwento sa kanyang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa atin. And she understood. Gusto ka daw niyang makilala.
April 24. Karen, I went out tonight with a girl. Kumakain kami sa isang restaurant nang biglang maupo si Josie sa harap namin ng date ko. Naturally, nagtanong yung babae kung sino siya. And you know what she did? Isinigaw niya sa buong restaurant na siya ang asawa ko. Which is true technically. Trust me, umikot ang mundo ko sa lakas ng sampal na natanggap ko sa kadate ko. Wala akong mukhang maiharap sa mga taong nasa loob, kaya ang bilis kong lumabas. I waited for Josie outside. At nung lumabas siya sa restaurant, she was wearing this huge grin. Sinabi niya, "Karen is my friend, so don't you go dating any girl. If I died, Karen would be the second mother of my baby." I was shocked. Hindi ko alam na ganun ka-loyal sa'yo ang isang tao na hindi ka pa nakikita. I honestly did not know how to react, so natawa na lang ako. You girls, hindi ko alam kung paano kayo iniintindi o paano kayo iintindihin. July 7. Karen, weird. Pinipilit ako ni Josie na tawagan ka. Sinabi niyang gusto ka daw niya makausap. Mayroon daw siyang gustong sabihin sa'yo. Kept on reminding her that you don't even know her. But she was very persistent. Alangan namang tawagan kita, tapos sabihin ko sa'yo, "Karen, I love you." Pero wait lang, kakausapin ka ni Josie. You don't know Josie? Siya yung wife ko. Like I haven't given you enough pain already. But how I wish na magkakilala na kayo. July 23. Karen, Josie died of childbirth. Sinunod ko ang pangalan na katulad ng gusto niya. I'm so devastated, Karen. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Karen, this is the first time someone very close to me had died. Gulong-gulo ko. Paanong bata? Ako? Si Josie at ang ama nito. Kami lang ang nakakaalam ng totoo. I don't know where the father is. Karen, hindi ko alam ang gagawin ko. I'm so confused. Habang binabasa ni Karen ang mga sulat ni Paulo ay tumutulo ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwalang nagawa nitong magsakripisyo alang-alang sa isang babaeng hindi nito naging nobya. Kahit kailan, subalit naging malapit dito na parang isang kapatid. Ganun pala ang nangyari sa dating nobyo habang nasa malayo ito. Hindi niya napigil ang awa na bumangon sa kanyang puso para rito. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng Still Waiting. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.